Noipi, balita ko ang iba't ibang mga political groups at mga faction dyan sa Pilipinas nagpapanik na as early as now, no? Nagiging delusional na ang mga ito. Para lang meron silang maitapat sa nag-iisang VP Inday Sara Duterte, no? Imagine niyo nagiging katawa-tawa na talaga ang kanilang mga ini-include sa kanilang mga listahan na magiging mga potential na standard bearer ng kanilang mga partido o yung mga manok nila sa pagkapangulo. Pero kahit na ganun, no? Maganda ng pagtuunan natin ng pansin yung may mga slim chances of victory o mga maliit na chance sa pagkapanalo, no? Kesa naman walang maging kalaban si VP Sara o maging ano po siya. Maganda na yung manalo ang ating VP Sara via landslide victory, di ba? O, unahin na natin itong mga nasa loyalista side, Pipili lang ako ng unti kasi yung mga the rest, no? Tulad ni Torre, etong si Trillanes, no? Yung mga yan parang panggulo lang sa listahan no, alam natin na pag nababanggit yung mga pangalan ng mga yan, di ba, ang daming laugh reaction sa social media. Kaya ito na lang mga may laban kahit nakakapiranggot, Unahin natin si Gibo. Itong Gibo na to na elitista naman, di ba? Parang elitista na kumakampi sa mga mayayaman, sa mga high class people, di ba? Aba, hindi tayo pwedeng babalik sa ganyang klase ng pamamalakad. Parang style dilawan nga, di ba? Na ang kakampihan yung mga malalaking korporasyon, di ba? Tapos magaling lang yan, bumanat against China. Pero ultimo, ang pag-upgrade ng defense systems natin, hindi pa rin niya mapagplanuhan. Bilang defense secretary, wala siyang kaplano-plano. Diba? Kaya X yan, talagang cancel. O pangalawa, sino pa? Ito daw si Raffy Tulfo. Si Tulfo na sanay mag-ayos sa mga problema mag-asawa, pambarangaya. Diba dun sa show niya, sa Tulfo in Action, diba? Hindi mo pwedeng gawin yan, no? Sa executive branch, Raffy Tulfo, dahil mas complex ang mga problema ng Pilipinas at hindi to ordinaryong problemang mag-asawa nga. Tsaka hindi pa namin nakakalimutan, no? Yung ginawa mong statement noon na dinamay mo yung salitang kargador, di ba? Kinutya mo yung 18 ex-Marines at ang daming natamaan nung talagang binanatan mo. Ultimo, mga kargador natin talagang natamaan sila hanggang ngayon. Hindi pa rin kami maka-get over yung mga Pilipino na talagang para kaming nakatikim ng isang salita galing sa mata pobre, di ba? Ako kahit hindi ako kargador, pero I feel sorry for them. Dahil nga, kita mo Raffy Tulfo, bilang senador, hindi mo na inisip kung ano ang mararamdaman ng mga yan, samantalang marangal naman ang kanilang mga trabaho. Diba? Kaya kansilado ka rin, Raffy Tulfo. Yung 31 million plus mong followers dyan sa Facebook, sa'yo na yan lahat. Pero ang sambayan ng Pilipino, mulat na ngayon. Alam na nila kung sino ang talagang napupusuan nila. Diba? Talagang si VP Sara lang na talagang may puso sa masa at talagang may political will at talagang may kamay na bakal. Pero ito, sumunod tayo dito kay sino pa isa sa loyalista? Ito daw si Romualdez. Ayan alam natin na itong Romualdez na to, no? Kahit na ang daming kapalpakan nito sa kanyang probinsya, sa Leyte, yung mga kaliwat ka ng mga brownout dun sa northern Leyte, di ba? Kahit yung mga problema sa basura na up to now, hindi pa rin talaga nasusolusyonan, alam natin na mayaman to, may pera to, di ba? Alam naman natin na sa Pilipinas, pag may pera, nothing's impossible. Pero kahit na gano'n, di ba? Ang dami pa rin mga nababalitaan tayo sa mga ulat na meron daw itong mga mansyon, no, dyan sa Forbes Park na nalilink sa kanya kahit dun daw sa Amerika, no? Pero hindi na nga ubra yung mga ganyang style, hindi na masisilaw ang sambayan ng Pilipino sa kung kanino mang yaman dyan, no? O kung sino mang bilyonaryo o trilyonaryo na elitista dyan. Dahil ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino ngayon, yung talagang may political will at hindi mga trapo, hindi mga traditional politikos. Sawa na kami dyan, di ba? Kaya punta naman tayo dito sa kakamping side, no? Etong si Aling Risa Hontiveros, ang pambato ng mga Pinklawan, ayan, di ba? Na nakakuha lang ng 21% in the recent survey. Kumpara sa 60% ni VP Sara, di ba? Halos 1/3 lang nakuha niya, grabe. Survey pa nga lang nangungulelat na, di ba? Ano pa kayang ibubuga nito pagdating ng 2027 o parating ng 2028 elections mismo, di ba? Tsaka parang tuta ito ng mga ng mga dilawan din di ba? Nagpapanggap lang sila na ibang kulay ngayon, pink, pero mga dilawan pa rin yung mga yan. At talagang napakalam niya ng kanyang style, di ba? Pabasa-basa pa ng kanyang mga speeches, hindi man lang makapagtalumpati ng impromptu, di ba? Grabe, Risa, hindi ka pang presidente para sa akin, no? Opinyon ko yan. Kaya
Huwag ka munang mag-ambisyon na ganyan, huwag ka maniwala sa mga advisors mo, ha? Panghuli, itong si Bam Aquino, na napakalaki ng potensyal. Napakalaki ng potensyal na maging tuta ng mga dilawan na yan. Ito kasing si Bam na to, no? Pilit na pilit niyang ginagaya ang estilo ng chewin niyang si Ninoy, no? Mula sa kanyang hairstyle hanggang sa kanyang pananalamin, no? Pero sa pag-uugali naman, sa kanyang mga characteristics, napakalayo naman, no? Sa usaping pagiging makabayan na lang o sa mga panunuligsa nung panahon ni Ninoy Aquino, no? Hindi niya ma-replicate, hindi man lang niya magaya kahit nakakaunti. Imagine niyo sa panahon ngayon na hindi man lang makapunayan si Bam Aquino sa mga kapalpakan kainutilan ng bangag na administrasyong to, di ba? Aba, hindi naman pa pwede na magiging ganyan na leader natin, di ba? Kung ngayon pa nga lang, di ba? Para na siyang nahahawakan sa leeg ng mga nandyan sa bangag na administrasyon, di ba? Paano pa kaya kung siya na ang pangulo ng bansa natin, di ba? Baka mas malamya pa yan kaysa kay Noynoy. Di ba? Kaya talagang lahat ng mga yan, kahit pagsamasamahin nyo yung mga nasa listahan nilang yan, no? Walang-wala pa rin yan, talong-talo pa rin yan sa botong posibleng makuha ni VP Sara Duterte. Yan ay isang katotohanan masasabi ko. Dahil as early as now, kung titingnan na lang natin ang pulso ng taong bayan, kahit saan kayo magpunta, kahit sa ibang bansa pa, mga OFWs all around the world, sinisigaw talaga nila na sila ay maka-Duterte, no? Nahihiya na mga tao ngayon kapag sila ay sinasabing mga loyalista, mga pro-pink faction sila, wala na nga halos di ba? Kasi nakakahiya na. Ang nagiging standard na ngayon, no? Yung maibalik nga ang may kamay na bakal at may political will, na tulad na lang ni VP Sara, no? Kaya kahit na mga masang Pilipino, hanggang sa mga middle class man yan, hanggang sa mga high class, no? Mga mayayamang mga negosyante, ang gusto nila talaga si VP Sara, no? Talagang ang laki ng tiwalang ibinibigay nila sa isang VP Inday Sara Duterte. Kasi nga, last chance na natin to, itong parating na 2028 elections, para talagang ma-correct ang mga katulungisan, mga pagkakamali na ginawa ng bangag na administrasyon to, at talagang last chance na natin na makabango ulit sa laki ng ating pagkakautang na ngayon sa World Bank. Kaya talagang pagka hindi pa natin inayos, no, kayo mga bangag na loyalista, kapag hindi nyo pa inayos ang mga mentalidad nyo, no, aba, magiging kasama kayo sa isang bangkang lumulubog, masasabi ko, no? Kapag hindi pa kayo sumuporta sa amin, sa mga nasa tamang direksyon, tamang daan, no? Magsisisi kayo lahat bandang huli. Yan lang masasabi ko, no? Kaya kahit na ganun, huwag kayong susuko, lahat kayo mga Kanoypi, no? Itatak nyo sa puso at isip nyo na dapat maging makabayan kayo sa panahon ngayon nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.